Sa ilalim ng kasunduang pinagtibay ng Justice Department, katuwang ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, magkakaroon ng data sharing ng mga profile ng empleyado ng DOJ. Para matiyak na walang manggagawa ang makapagsusugal sa mga gaming venue na sakop ng PAGCOR. Yan ang ulat ni RR Tubise. Pinatibay ng Department of Justice ang pakikipag-ugnayan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation para masigurong walang empleyado ng kagawaran ang makakapagsugal sa mga establishmento na sakop ng PAGCOR. Sa loob ng kasunduan, magkakaroon ng data sharing ng mga profile ng mga opisyal at empleyado ng DOJ. Labag kasi ito sa Presidential Decree No. 1869 o ang PAGCOR Charter. Sabi ni Justice Secretary Frederick Vida, dapat isabuhay ang batas hindi lang bilang isang tungkulin kundi pati na sa pag-uugali. Simple lang ang solusyon, di ba? So, sabi ni Chairman Al, kulang yung data nila. I-share natin yung data. And basically, ang i-share lang naman namin would be the names, the title, and the pictures. Kasi they have enough facial recognition system, no, to know kung government officials siya. Ayon naman kay PAGCOR Chair Alejandro Tenco, makakatulong ito sa mas mabilis at eksaktong identification system at mas mahigpit na regulasyon na pagpasok sa mga gaming venue. Ngayon naman, nag-i-invest na ang malalaking mga integrated resort casinos sa artificial intelligence. At kung sakali man naganap na may nakalusot, ang natitiyak po namin, dito po sa ang ginagawa namin ngayon ay yung secondary screening. Kung kayo ay nanalo ng malaking halaga, bago namin ibigay sa inyo yung nasabing winnings ninyo, you will have to produce 2 sets of government-issued IDs. Sabi pa ng PAGCOR, umabot na sa 310 million pesos ang mga panalong hindi nila nirelease. Marami raw ang nagreklamo pero ang banat ng PAGCOR, maraming nagsasabing karapatan daw nila yun at sila'y nanalo. Pero ang amin sagot sa pangkaraniwan sa kanila ay unang-una hindi ka dapat nakapaglaro sapagkat maliwanag ang batas, bawal maglaro ang sino mang empleyado ng pamahalaan. tiniyak naman ng magkabilang panig na mananatiling protektado ang mga sensitibong impormasyon alinsunod sa Data Privacy Act. Kasama sa mga posibleng parusa sa mga lalabag ang agarang pagkatanggal sa serbisyo at posibleng pagharap sa mga kasong administrative, civil o kriminal. Sa pamamagitan ng kasunduan, inaasahang mas mapapalakas ang disiplina sa hanay ng DOJ at mas mapapatibay ang tiwala ng publiko. Umaasa naman ang PAGCOR na marami pang kagawaran ang susunod sa mga ganitong klaseng inisyatibo. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.